Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamanok. Panahon na naman ng World Slasher Cup. Dito naglalabasan ang magagaling na cocks. Yung ating advocacy na i-extend ang Bullstag Derbies, hindi ubra sa World Slasher. All conditions being equal, edad lang ang factor to consider, lamang na lamang ang cock kumpara sa Bullstag. So sabi ko nga, dahil kulang tayo sa cocks pag season na ganito, hayaan mo yung hanggang month of June pwedeng maglaban ng Bullstag. Pero pagdating sa World Slasher Cup, sa mga international derbies ng Excellence, sa Candelaria at iba pa, doon ipapasok ang magagaling na cocks dahil tama sila sa edad. Kaya yung katanong ng ating mga magmamanok, ano bang best age to fight sa mga World Slasher Cup and international derbies? Sa mga American fowls, between 2 to 4 years of age, depende sa breed ng manok mo. Halimbawa, may mga manok na early maturing, na as early as 2 years, pwede nang ilaban. May mga breeder naman, halimbawa gaya ni Biboy Enriquez at ni Raymond Velayo, pag ganitong season na marami nang naglulugon na manok, kampante sa breed nila, na 22 to 24 months. Ito yung young cocks ang tawag nila dyan. Inilalaban sa World Slasher Cup. Dahil ang katuwiran nila, ang young cock na 22 hanggang 24 months, basta maganda ang balahibo, makintab, at nasa kondisyon, kaya niyang talunin ang cock na palugon na. Dahil mas kondisyon yung young cock na maganda ang balahibo kaysa yung cock na matanda na tuyo na ang balahibo at baka malapit nang maglugon. Meron namang mga breed, gaya ng mga Orientals. 4 to 5 years, doon sila magaling. Pero meron din American breeds na kahit umabot ng 5 taon, magaling pa rin. So ang optimum edad ng manok na inilalaban sa mga derbies na ganito, like ng World Slasher Cup o International Derbies, karaniwan ay mga 3 years old. Pero kayo pa rin ang nakakaalam kung alin ang edad na magaling yung manok mo. Ito ba ay 2 years old, 3, 4, or 5? Kayo ang mag-decide. In general, yung 2 to 4 years ay general guideline. Pero at the end of the day, nasa inyo ang desisyon dahil mas kilala nyo ang manok nyo. Meron related na question itong si Windy Eras dito sa ating social media. Sabi niya, baka po pwedeng malaman ang tamang pagkuha ng timbang para sa derby. Okay, Windy. Ang tamang pagkuha ng timbang para sa derby is both an art and a science. Experience ang best teacher dito. Walang general rule. Karamihan ng mga handlers and even breeders na marunong humawak ng manok, ang basihan nila ay yung hipo ng manok. Siyempre, alam nila kung ano yung base na timbang ng manok kung saan siya magaling. Kaya tinatandaan nila yung timbang na yan kung saan magaling ang manok sa sparring. Pero ang hipo pa rin ang nagbibigay sa kanila ng magandang idea kung anong timbang ang isasubmit pagdating ng laban. May mga hipo kasi na matigas yung kalamnan ng manok. May hipo naman na malambot, parang bulak. May timbang na mabigat pero hindi maganda ang hipo. May magandang hipo na mas magaan ang timbang. Saan mas magaling ang manok mo? Sa mga handlers, minomonitor nila ang timbang. Usually, yung bandang dulo. Karaniwan sa paghahanda, puro hipo yan. Pero tinatandaan yung timbang kung saan sila magaling. Pagdating sa araw ng laban, yung isasubmit nila na timbang ay depende pa rin sa hipo ng manok. Karaniwan, give and take 35 grams yan. So ibig sabihin, halimbawa, 2 ang manok mo, pwede kang mag-submit ng less 35, so 1965, give and take yon. Kahit na actual mo ay 2 pagdating ng araw ng laban, iyan ay okay pa rin. Pero tandaan mo, pag ikaw ay nag-dry out na sa araw ng laban, bumababa ang timbang ng manok minimum of 15 grams. Kung minsan,
mas sigit pa doon. Kaya yung iba, yung 35, ginagawang 50. Kasi magda-dry out pa yung manok. Again, sabi ko nga, experience is the best teacher. Kung inabutan mo si Carol Nesmith nung araw, 90s, nung sumikat siya sa Pilipinas, grabe siya mag-dry out. Sabi nga niya, nilalaban niya yung manok niya empty and dry. May mga panahon na nag-aalis siya ng 100 grams, may 120 grams, may 80 grams kung minsan. Depende sa feel niya, sa hipo niya sa manok. Dahil nakita ko rin siya noong mga panahon na yon. Kaya sinasabi ko sa iyo, Windy, na depende sa manok mo at depende sa experience mo kung ilang grams ang idideduct mo sa actual weight para sa pag-submit ng timbang ng manok mo sa araw ng derby. Kung yung manok nyo ay hindi kaya ng empty and dry at baka magbago ang performance, baka huwag na kayong magbawas ng more than 50 grams. Baka 50 grams or 35, ubra na kung gusto nyo na may laman ng konti o kaya may moisture ng konti. Huwag nyong gayahin yung iba na gumagawa nito kung hindi akma dun sa lahi ng manok mo at sa system ng management mo dun sa fight day para hindi magkaroon ng problema pag ikaw ay naglaban na ng manok. Ito naman ay galing kay Aidan Ted 7 times. Dok, bakit hinihingal ang manok bago bitawan sa gradas? Mga kaibigan, kung ang manok ay hinihingal bago bitawan sa gradas, baka naman sobra-sobra ang heating na ginawa nyo. Kasi ang manok, ipinahinga natin. Kiniping natin para mapahinga ng gusto. Pagdating sa gradas, ay pinagod mo ng gusto. Kahig ka ng kahig, sampi ka ng sampi. Natural, yan ay hihingalin dahil pinagod mo siya. So mawawalang kwenta yung ginawa mong pagpapahinga dahil pinagod mo siya sa kahihiting. Sumobra, kaya yan ay hiningal. Ibang pagkakataon naman pag hiningal siya dahil siya ay sobra ng moisture. Pag sobra ng moisture, ang manok ay kailangang i-release yung sobrang vapor sa kanyang katawan, lalo sa lungs niya, by means of panting. Ito yung paghingal. Dahil ang manok walang sweat glands. Hindi niya pwedeng ilabas yung init ng katawan niya doon sa sweat glands niya dahil wala nga siya. Ito'y sa pamamagitan lamang ng paghingal o pagbuka ng pakpak para lumuwag yung mga balahibo at lumabas yung init sa balat. Kasama na yung paghingal para bumaba ang temperatura ng katawan. Sa mga pagkakataon na lumalaban ka dun sa mga sabungan na walang aircon, natural mainit ang panahon. Normal lamang yung paghingal ng manok dahil sa sobrang init, kailangan ilabas nila yung mainit na internal body temperature kaya sila ay humihingal. May related na question si Aldrin De Lorea. Sabi niya, Dok, yung mga hinihingal na hindi naman ganoon kainit anong panahon, ano ang cause? Okay, nasa sabungan ka, aircon, hindi mainit. Nandun ka sa walang aircon, hindi naman ganong mainit ang panahon. Hindi mo pinagod ang manok mo pero hinihingal pa rin. Maari na itong manok na ito ay may fever. Kasi pag may fever ang manok, mainit ang katawan, natural hihingal yan para ilabas yung excess body temperature. Mapansin mo, the day before the fight, kung nagpainom ka, yung manok na yan na may dinaramdam, malakas uminom ng tubig. Dahil ang manok na tama ang pagka-point, hindi dapat malakas uminom ng tubig. Dahil pag malakas uminom ng tubig yan, mas malamang mainit ang internal body temperature, may dinaramdam, usually may fever. So makikita nyo, ang fight management, ang pointing, yan ay napakaraming factors ang involved, both an art and a science. At sinasabi ko nga dito, experience will always be the best teacher. Mga kaibigan, yung ibang issues natin dito sa social media ay pag-uusapan natin sa mga susunod na episodes ng ating programa. Huwag lang kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin ang notification button para lagi kayong updated pag may mga bagong issues na pag-uusapan. At laging tandaan, sa performance ng ating mamanok, pambreeding man o panlaban, health is always number one.